Nagsimula ang lahat noong isang gabi ng tag-ulan sa isang maliit na bayan sa tabi ng bundok. Ako si Arvin, 16 na taong gulang. At sa gabing iyon, puno ng kaba ang aking dibdib habang tinitingnan ko ang aking pinsang si Lila. Siya man ay hindi mapakali. Hawak ang kanyang maliit na bag na puno ng mga gamit na maari naming dalhin sa aming paglalayas. Sigurado ka ba? Tanong niya sa akin. Ang kanyang mga mata, lumilipat-lipat sa paligid, na tila ba may nagmamasid sa amin. Minsan lang tayo magkakaroon ng ganitong pagkakataon, Lila. Hindi natin alam kung may bukas pa. Sagot ko, pilit na pinapanatili ang tapang sa aking boses kahit na sa loob-loob ko'y puno ako ng pag-alinlangan. Pareho kaming lumaki sa isang baryo kung saan tila ang oras ay nakatigil. Ang aming mga pangarap ay tila kasing layo ng mga bituin sa langit, mga pangarap na hindi kayang abutin sa lugar na iyon. Kaya't isang gabi, napagdesisyunan na naming maglayas sa pag-asang matutuklasan ang aming kapalaran, malayo sa sakop ng aming mga magulang at sa kanilang mga tradisyon. Naglakad kami sa ilalim ng malakas na ulan. Ang bawat hakbang ay parang pagtawid sa isang daigdig na hindi namin kilala. Ang mga ilaw mula sa mga bahay na aming nadadaanan ay nagsisilbing gabay sa aming madilim na daan. Sa katahimikan ng gabi, tanging mga yapak at ang patak ng ulan ang naririnig. Nakakatakot, biglang sabi ni Lila habang kami naglalakad sa isang makipot na daan na puno ng mga puno. Ang mga sanga ay tila mga kamay na nagsusumikap na kami abutin. Pero kailangan natin, sagot ko. Pilit na pinapakalma ang kanyang takot, pati na rin ang sarili kong kaba. Hindi nagtagal, ay narating namin ang isang lumang tulay. Ito ang aming magiging daan palabas ng baryo. Ngunit sa kabila ng tulay na iyon, ay may naramdaman kaming kakaiba. May kung anong enerhiyang bumalot sa amin, napakabigat, ngunit hindi nakakasama. Nararamdaman mo ba yan? Tanong ko kay Lila na ngayoy nakahinto at nakatingin sa akin. Tumango siya. Parang may ibang mundo sa kabila ng tulay na ito. Sa kabila ng aming pangamba, nagpatuloy kami. Ngunit sa pag-apak namin sa kabilang dulo ng tulay, bigla na lamang nag-iba ang paligid. Ang malalaking puno ay nagmistulang higanteng mga halimaw na nakapaligid sa amin. Ang hangin ay biglang lumamig at ang mga bulong ng hangin ay tila mga boses na hindi namin maintindihan. Lila, ano ito? Tanong ko, ang aking boses ay nangginginig sa takot at pagtataka. Arvin, tingnan mo, sabay turo niya sa isang liwanag sa di kalayuan. Isang napakaliwanag na ilaw na tila sinasabi sa amin na lumapit. Walang pag-aalinlangan, sinundan namin ang liwanag na iyon. Ngunit habang papalapit kami, isang malakas na hangin ang biglang umihip at kami itinulak papalayo. Sa aming likuran, isang malaking anino ang unti-unting nabubuo, isang anyong hindi ko mawari. Sa puntong iyon, napagtanto ko na ang lupaing ito ay hindi basta-basta. Isa itong lupaing puno ng hiwaga at panganib. At sa aming pagpasok, mukhang hindi na kami makakabalik pa. Kailangan naming malaman kung ano ang tunay na layunin ng lugar na ito. Ano ang hinahanap nito sa amin? Sa pag-usad ng aming paglalakbay, ang daan ay tila nagiging mas mahirap at puno ng mga pagsubok. Ang hangin ay malamig at ang paligid ay tila puno ng misteryo na dumadaloy sa bawat sulok ng kagubatan. Ako si Lila at kasama ko ang aking pinsan na si Mateo. Pareho kaming naglayas mula sa aming tahanan, hinahanap ang kapalaran sa mundong puno ng hiwaga. Isang umaga, habang ang sikat ng araw ay unti-unting sumisibol mula sa likod ng mga bundok, natuklasan namin ang isang makitid na daan na tila nag-aanyaya sa amin na tuklasin ang mga lihim nito. Ang mga puno ay nagmistulang mga bantay, tahimik na nagmamasid sa aming pagdating, sa aming paglalakad. Napansin ko ang isang kakaibang liwanag
na tila sumisilip mula sa likod ng makapal na mga dahon. Mateo, tingnan mo yon. Pulong ko. Sabay turo sa liwanag na kumikislap sa di kalayuan. Hindi ba't parang nag-aanyaya ito? Tugon niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pananabik. Kami ay nagpatuloy. Ang aming mga hakbang ay puno ng pag-asa. Hanggang sa kami ay makarating sa isang maliit na clearing kung saan ang liwanag ay nagmumula sa isang mahiwagang bulaklak. Ang bulaklak ay may mga talulot na kumikinang sa iba't ibang kulay, asul, berde, at pilak. Sa gitna nito ay may isang ginto na alab na tila sumisibol mula sa lupa. Sa aming pagtataka, biglang may lumitaw na isang matandang babae mula sa likod ng mga puno. Ang kanyang buhok ay puting-puti at ang kanyang mga mata ay tila puno ng karunungan ng daang taon. Siya'y nakasuot ng damit na gawa sa mga dahon at bulaklak, tila bahagi ng kagubatan. Huwag kayong matakot, wika niya. Ang kanyang tinig ay kalmado at puno ng kapayapaan. Ako si Amara, ang tagapangalaga ng lupaing ito. Nagpalitan kami ni Mateo ng tingin. Parehong nagtataka, pero puno ng tiwala sa matanda. Ano ang lugar na ito? Tanong ni Mateo, hindi na makapagpigil. Ito ang lupaing mahika, sagot ni Amara. Isang lugar na puno ng hiwaga, kung saan ang mga naglalakbay ay hinahanap ang kanilang kapalaran. Ngunit ang bulaklak na ito ang susi sa inyong hinahanap. Kami ay lumapit sa bulaklak. Ang aming mga puso ay puno ng pag-asa. Paano namin magagamit ito? Tanong ko, halos hindi makapaniwala sa aming natuklasan. Ang bulaklak na ito ay may kakayahang ipakita ang daan sa inyong kapalaran. Ngunit tandaan, ang daang iyon ay puno ng mga pagsubok. Hindi lahatan ay makakarating sa kanilang nais. Paliwanag ni Amara. Sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang bigat ng aming paglalakbay. Ngunit sa kabila ng takot, ang aming determinasyon ay hindi nagbago. Kami ay nagpasya na gamitin ang bulaklak at harapin ang anumang pagsubok na darating. Sinimula ni Amara ang seremonya. Ang bulaklak ay kumislap ng mas maliwanag. Ang mga kulay nito ay naghalo-halo hanggang sa ito ay naglabas ng isang sinag ng liwanag na pumalibot sa amin. Ang paligid ay nag-iba. Ang kagubatan ay tila naglaho, at kami ay napunta sa isang mundo na puno ng mga bituin at alon ng liwanag. Ang aming mga mata ay hindi makapaniwala sa aming nakikita. Ang lupaing ito ay parang mula sa panaginip, puno ng mga nilalang na hindi namin akalaing makikita. May mga ibon na may mga pakpak na gawa sa kristal at mga isda na lumilipad sa hangin. Ngunit sa gitna ng kagandahan na ito, biglang may lumitaw na isang kakaibang anino. Ang anino ay dahan-dahang lumapit sa amin. Ang anyo nito ay tila nagbabago. Hindi tiyak kung ano talaga ito. Ang kanyang mga mata ay kumikinang ng pula, at ang kanyang tinig ay malamig. Kayo ba'y naglalakbay upang hanapin ang inyong kapalaran? Tanong ng anino, ang kanyang tinig ay umuugong sa hangin. Oo, sagot ni Mateo, hindi alintana ang takot. Kung gayon, maghanda kayo. Ang inyong daan ay puno ng panganib at kadiliman. Biglang ang anino ay naglaho. Iniwan kami sa gitna ng mahiwagang mundo. Ang liwanag ng bulaklak ay nagsimulang humina at unti-unting bumalik ang kagubatan sa aming paligid. Ngunit ang mga salita ng anino ay nag-iwan ng marka sa aming isipan. Kami ay nagpatuloy. Alam naming ang daan ay magiging mahirap. Ngunit ang pag-asa sa aming puso ay mas maliwanag kaysa sa dati. Ngunit sa likod ng aming pag-asa, naroon ang agam-agam. Ano nga ba tasap ang nilalaman ng mga pagsubok na aming haharapin? At sa dulo ng daan, naisip ko, ano ang maaaring mangyari kung makaharap namin ang anino muli? Ano ang kapalaran na naghihintay sa amin sa lupaing mahika? Ako'y nagising sa isang mundo na tila nagmula sa mga pahina ng isang libro ng mga kwento. Ang hangin ay nagdadala ng halimuyak
ng mga bulaklak na hindi ko pa nakikita, habang ang mga puno ay kumikinang sa ilalim ng araw na tila ginto. Kasama ko ang pinsan kong si Lila, na kagaya ko'y naglayas din upang hanapin ang aming kapalaran. Sa kabila ng aming takot sa hindi alam, ang lugar na ito'y nagbigay sa amin ng kakaibang pag-asa. "Nasaan tayo, kuya?" tanong ni Lila habang tinitingnan ng paligid. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka, tila bata na unang beses makakita ng bahaghari. "Hindi ko alam, Lila," sagot ko. Ngunit ang alam ko, hindi ito ordinaryong lugar. Naglakad kami sa isang makipot na daan na tila patungo sa gitna ng kagubatan. Sa bawat hakbang, ang mga dahon sa ilalim ng aming mga paay nagiging abo, agad na tinatangay ng hangin. Nakakapanibago, ngunit sa halip na takot, ang nadama ko'y kuryosidad. Maya-maya'y narating namin ang isang malaking ilog, kung saan ang tubig ay kumikinang na parang kristal. Sa kabila nito, isang tulay na yari sa mga ugat ng puno, ang tila nag-aanyaya sa amin na tumawid. "Walang daan pabalik, Lila," sabi ko. "Kailangan nating tumuloy." Tumango siya at sabay kaming naglakad sa tulay. Sa gitna nito, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya. Parang may buhay ang tulay mismo. Nang makatawid kami, isang matandang babae ang sumalubong sa amin. Ang kanyang buhok ay puting-puti at ang kanyang mga matay tila alam na niya ang aming mga lihim. "Kayo'y mga dayo," sabi ng matanda. Ang kanyang boses ay parang hangin na bumubulong. "Ngunit hindi kayo naliligaw." "Ano pong ibig ninyong sabihin?" tanong ni Lila, halatang naguguluhan. "Ang lupaing ito," sagot ng matanda, "ay hindi basta-basta natatagpuan. Ito'y lumilitaw lamang sa mga pusong may tunay na hangarin." Bigla kong naalala ang aming dahilan ng paglayas. Ang pagnanais na makatagpo ng kapalaran, ng kahulugan sa aming mga buhay. Tila ang lupaing ito'y tumugon sa aming mga pangarap. "Marami pa kayong dapat matutunan," patuloy ng matanda. "Ngunit mag-ingat, sapagkat ang bawat pangarap ay may kapalit." Hindi ko maipaliwanag, ngunit ang kanyang mga salita ay nag-iwan ng marka sa aking puso. Nagpatuloy kami sa aming paglalakbay at sa bawat hakbang ay nararamdaman ko ang pagbabago sa paligid. Ang mga puno'y tila gumagalaw, ang mga bulaklak ay bumubuka at nagsasara sa aming pagdaan. Sa isang bahagi ng kagubatan, nakarating kami sa isang clearing kung saan ang lupa ay puno ng mga bituin. Hindi ko alam kung paano, ngunit alam kong ito'y mahika. Doon namin natagpuan ang isang malaking bato na hugis trono na parang naghihintay sa amin. "Tila ito'y para sa atin," sabi ni Lila. Ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha. Lumapit kami sa trono at nang kami umupo, isang liwanag ang bumalot sa amin. Sa loob ng liwanag na iyon, nakita ko ang mga alaala ng aming nakaraan, mga araw ng kasiyahan bilang magpinsan, ang mga gabi ng pangarap at pag-asa. Ngunit higit pa doon, nakita ko rin ang aming hinaharap, isang mundo kung saan ang aming mga hangarin ay natutupad. Ngunit bago ko pa man lubusang matanggap ang mga pangarap na iyon, naramdaman ko ang pagyanig ng lupa. Ang kagubatan ay biglang nagdilim at isang malamig na hangin ang dumaloy. Sa harapan namin, isang anino ang nabuo, isang figura na tila mula sa aming mga bangungot. "Ang inyong mga pangarap ay hindi libre," bulong ng anino. "May kapalit ang lahat ng bagay." Ang aking puso'y nagising sa takot. Paano kung ang kapalarang aming hinahanap ay may kapalit na hindi namin kayang bayaran? Ano ang dapat naming gawin? Sa sandaling iyon, narinig ko ang tinig ni Lila. "Kaya natin ito, kuya. Hindi tayo nag-iisa." Ang kanyang mga salita ay tila kalasag laban sa takot. Ngunit bago pa man kami makakilos, ang anino'y biglang naglaho. Iniwan kaming magpinsan na nagtataka at nangangamba. Ang lupaing mahika ay puno ng mga lihim,
at sa bawat hakbang ay may panganib. Ngunit sa kabila ng lahat, alam ko na ito ang simula ng aming tunay na pakikipagsapalaran. At sa likod ng bawat sulok ay ang pagkakataon na baguhin ang aming kapalaran kung kami may tapang na harapin ang mga pagsubok. Ngunit ano ang kapalit ng aming mga pangarap? At paano namin malalampasan ang anino ng aming mga takot? Ang mga tanong na ito'y nagpatuloy na bumabagabag sa aking isipan habang kami yung naglalakad palayo sa trono, patungo sa susunod na kabanata ng aming kwento. Sa paglalakbay namin sa mahiwagang kagubatan, hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang katahimikan na bumabalot sa bawat sulok nito. Parang may mga mata na nakamasid sa amin, ngunit hindi ko mawari kung saan nagmumula ang pakiramdam na ito. Si Althea, ang aking pinsan, ay tila wala ring kapayapaan sa kanyang mukha. Pareho kaming naglalayas upang hanapin ang kapalaran na hinahangad ng aming mga pusong palaging uhaw sa kasiyahan at pag-asa. Adrian, nararamdaman mo ba ang kakaibang hangin dito? Batat tanong ni Althea habang inaayos ang kanyang buhok na tinatangay ng banayad na hangin. Oo, Althea, para bang may mga lihim na nagkukubli sa likod ng bawat puno? Sagot ko habang pilit kong iniintindi ang nararamdaman kong pangamba. Patuloy kaming naglakad. Pinilit na huwag pansinin ang nararamdaman hanggang sa narating namin ang isang bahagi ng kagubatan na tila mas maliwanag kaysa sa iba. Sa gitna nito, may isang malaking puno na nag-aanyaya sa amin na lumapit. Ang mga dahon nito ay kumikinang sa liwanag na hindi namin maipaliwanag kung saan nagmumula. Siguro ito na ang kapalaran na hinahanap natin, Adrian, sabi ni Althea, na may halong pananabik at takot sa kanyang tinig. Hindi natin malalaman hanggat hindi natin susubukan. Tugon ko habang unti-unti kaming lumalapit sa puno. Habang papalapit kami, naramdaman kong may kakaibang enerhiya na bumabalot sa amin. Ang lupaing ito ay puno ng mahika at ito ay nag-alok ng mga kasagutan sa mga tanong na matagal na naming hinahanap. Althea, nararamdaman mo ba ito? Para bang may buhay na nagmumula sa puno. Bulong ko? Oo, Adrian, nararamdaman ko na parang may sinisigaw ito sa atin, ngunit hindi ko maintindihan, sagot niya. Nagkatinginan kami, parehong nagtataka kung ano ang kahulugan ng lahat ng ito. Hanggang sa biglang may narinig kaming boses na tila nagmumula sa mismong puno. Mga tagapagsaliksik ng tadhana, kayo ay naririto upang tuklasin ang lihim ng kagubatan. Ngunit tandaan, ang inyong hinahanap ay hindi palaging kung ano ang inyong inaasahan. Naguluhan kami sa biglaang pagsalita ng puno, ngunit hindi namin maiwasang makaramdam ng pag-asang makita ang kapalaran na matagal na naming hinahanap. Inikot ni Althea ang kanyang tingin sa paligid, tila may hinahanap. Anong ibig sabihin nito, Adrian? May kapalaran ba talagang naghihintay sa atin dito? Tanong niya na puno ng pagdududa. Hindi ko alam, Althea. Ngunit ang alam ko, hindi tayo makakaalis hanggat hindi natin tuklasin ang buong lihim ng lugar na ito. Sagot ko. Dahan-dahan kong inilapit ang kamay ko sa puno at sa pagdampi nito, isang liwanag ang bumalot sa buong paligid. Sa loob ng liwanag, nakita namin ang mga imahe ng aming mga nakaraan, ang mga alaala ng aming pamilya, at ang mga pangarap na tila gustong makamit ng aming mga puso. Althea, tingnan mo ito! Sigaw ko habang pinapanood ang mga imahe. Adrian, ito ang buhay natin. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong niya na may halong pag-aalala. Bago pa man namin lubusang maintindihan, unti-unting naglaho ang liwanag at ang mga imahe kasama nito. Sa lugar na iniwan ng liwanag, may tumayong isang nilalang, isang matandang lalaking may mahika sa kanyang mga mata. Hindi lahat ng hinahanap ay nasa harap ninyo, mga magpinsan. Minsan, ang tunay na kapalaran ay nasa inyong mga puso.
sabi ng matanda. Nagkatinginan kami ni Althea, parehong hindi alam ang susunod na hakbang. Ngunit sa kabila ng pagkalito, naramdaman ko ang kakaibang kapanatagan sa aking puso. Marahil ito ang tunay na kapalaran na hinahanap namin. Adrian, nararamdaman mo ba ang sinasabi ng matanda? Tanong ni Althea habang mahigpit ang hawak sa aking kamay. Oo, Althea. Marahil ang kapalaran ay hindi isang bagay na hinahanap, kundi isang bagay na natutunan sa ating paglalakbay. Sagot ko habang hinihigpitan ang kapit sa kanyang kamay. Sa pag-aakala naming natagpuan na ang kasagutan, biglang umugong ang paligid. Ang lupaing mahika ay tila nagbabago at sa kabila ng aming pag-asang natapos na ang aming pakikipagsapalaran, isang bagong landas ang bumukas sa harap namin. Sa dulo nito, may isang liwanag na hindi namin maipaliwanag. Adrian, ano na naman ito? Tanong ni Althea na puno ng takot at pananabik. Hindi ko alam, Althea, ngunit sigurado akong kailangan nating malaman. Sagot ko na may halong kaba at pananabik. Sa kabila ng pag-aalinlangan, alam namin ni Althea na ang bagong landas na ito ay maghahatid sa amin sa isang bagong yugto ng aming paglalakbay. At sa kabila ng lahat, handa kaming harapin ang anumang sorpresa na dala ng mahiwagang kagubatan. Sa pagpasok namin sa bagong landas, isang kakaibang damdamin ang bumalot sa amin na para bang may nakatagong lihim na naghihintay na ibunyag. Ngunit sa ngayon, kailangan naming magpatuloy at tuklasin ang katotohanan sa likod ng bawat hakbang sa aming paglalakbay. Ako si Adan at kasama ko ang pinsan kong si Luna. Sa aming paglalayas mula sa aming tahanan, hindi namin akalain na mapapadpad kami sa isang kakaibang mundo, isang lupain ng mahika. Sa una, ang aming paglalakbay ay tila isang simpleng pagtakas mula sa nakagapos na buhay sa syudad. Ngunit nang marating namin ang hangganan ng kagubatan na sinasabi sa mga alamat, nagsimula ang aming tunay na pakikipagsapalaran. Sa bawat hakbang na ginagawa namin sa mahiwagang lupain, unti-unting nabubura ang aming pagod at alinlangan. Ang hangin ay puno ng matamis na halimuyak ng mga bulaklak na hindi ko pa nakikita kailanman. Ang mga puno ay naglalakihan at ang kanilang mga dahon ay kumikinang sa bawat hampas ng hangin. Ang lupaing ito ay tila isang panaginip na hindi namin gustong magising mula. Si Luna, na laging puno ng kuryosidad, ay palaging nauuna sa akin. Adan, tingnan mo ito. Bulalas niya habang itinuro ang isang malaking bulaklak na nagbabago ng kulay. Sa bawat paghipo niya rito, nagiging asul, pagkatapos ay pula, at sa huli ay naging ginto. Nagngingitian kami, hindi maipaliwanag ang tuwa at hiwaga ng aming natutuklasan. Patuloy kaming naglakbay hanggang sa marating namin ang isang ilog na kumikislap sa liwanag ng araw. Sa kabila ng ilog ay may tulay na yari sa mga dahon at sanga. Ito na marahil ang daan, sabi ni Luna, at naglakad siya patungo sa tulay. Nagsimula akong sumunod, ngunit bigla akong natigilan nang may narinig akong mababang boses mula sa likuran ni Luna. Mag-ingat, mga batang manlalakbay, sabi ng boses, na nagmumula pala sa isang matandang babae na nakaupo sa tabi ng puno. Siya ay may mahaba at puting buhok na parang alon ng dagat, at ang kanyang mga mata ay tila puno ng kasaysayan. Sino po kayo? Tanong ko, habang si Luna ay lumapit sa akin, halatang nagulat sa biglang paglitaw ng matanda. Ako si Althea, tagapangalaga ng tulay na ito. Bago kayo tumawid, kailangan ninyong malaman na ang tulay na ito ay may kapangyarihan. Kailangan ninyong piliin ang tamang landas dahil hindi lahat ng daan sa kabilang ibayo ay ligtas. Nagkatinginan kami ni Luna, parehong naguguluhan, ngunit puno ng interes. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Tanong ni Luna. Sa bawat hakbang ninyo sa tulay, magkakaroon kayo ng pagpipilian. Ang tamang pagpili ay magdadala sa inyo sa inyong ninanais.
Ngunit ang maling landas ay magdadala sa inyo sa panganib. Paliwanag ni Althea. Nagpasya kaming magpatuloy at unti-unti naming tinahak ang tulay. Sa ilalim ng aming mga paa, ang mga dahon at sanga ay tila bumubulong ng mga lihim. Sa bawat hakbang, nagbabago ang paligid. Nagiging mas maliwanag, mas maganda, ngunit may kung anong bumabagabag sa akin. Ang mga puno sa paligid ay nagsimulang bumaluktot at ang kanilang mga anino ay tila gumagalaw. Sa gitna ng tulay, lumitaw ang 200, isa patungo sa isang maliwanag na kakahuyan at isa patungo sa madilim na kagubatan. Alin ang pipiliin natin, Adan? Tanong ni Luna. Ang kanyang tinig ay puno ng kaba. Bago ko pa man masagot, narinig namin ang isang tunog ng mga yabag mula sa madilim na kagubatan. Isang anyo ang unti-unting lumitaw. Isang lalaki na may malalim na mata at kakaibang ngiti. Ako si Caleb, ang tagapagbantay ng mga pangarap, sabi niya, at sa kanyang kamay ay may hawak na kumikinang na kristal. Kung nais ninyong malaman ang tamang daan, kailangan ninyong sundin ang inyong puso. Dagdag ni Caleb, bago maglaho sa isang iglap. Nagkatinginan kami ni Luna. Parehong naguguluhan, ngunit alam naming kailangan na naming magdesisyon. Piliin natin ang maliwanag na kakahuyan, sabi ni Luna, na tumingin sa akin ng may pagtitiwala. Ngunit sa loob-loob ko, may kung anong humihila sa akin patungo sa madilim na kagubatan. Sigurado ka ba, Luna? Tanong ko, ngunit bago pa siya makasagot, napansin ko ang pagkislap ng kristal sa lupa, iniwan ni Caleb. Kinuha ko yon at sa paghawak ko, biglang lumitaw ang imahe ng aming tahanan. Ang dahilan ng aming paglayas. Naguluhan ako, ngunit alam ko na sa puntong ito, wala nang atrasan. Oo, Adan, sundan natin ang liwanag, sagot ni Luna. Ngunit sa aking puso, alam kong may kakaibang puwersa ang nagtutulak sa akin. Sa wakas, naglakad kami sa maliwanag na kakahuyan, ngunit sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang pagbaluktot ng daan. Lumingon ako kay Luna at sa kanyang mukha ay nababakas ang pag-aalala. Bakit parang nag-iiba ang daan? Tanong niya. Hindi ko alam ang sagot, ngunit alam ko na ang aming desisyon ay nagdala sa amin sa isang landas na puno ng misteryo. Ang paligid ay nagsimulang magbago. Ang maliwanag na kakahuyan ay nagiging madilim, at ang mga anino ay nagsimulang gumalaw. Tila may buhay. Ito na ba ang tamang landas? O kami ba ay naliligaw sa aming sariling pangarap? Ang kasagutan ay tila nasa dulo ng aming paglalakbay. Ngunit alam ko na ang bawat hakbang ay magdadala sa amin sa isang bagong hiwaga. Sa bawat hakbang, patuloy kaming nagtatanong hanggang kailan kami maglalakbay sa lupaing ito ng mahika? At ano ang naghihintay sa amin sa dulo ng daan? Sa paglalakbay namin ni Mila sa mahiwagang lupain, unti-unti naming natutunan ang mga kakaibang katangian nito. Laging may kakaibang liwanag na bumabalot sa paligid. Tila ba ang araw at buwan ay sabay na sumisikat sa kalangitan. Ang hangin ay may mga samyo ng bulaklak at prutas, puno ng buhay at mga pangako ng bagong simula. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang pag-iiba ng takbo ng oras, minsan mabilis, minsan mabagal, ngunit laging may kahulugan. Isang araw, napagpasyahan naming magtungo sa isang bahagi ng kagubatan na madalas na tinatawag na kakahuyan ng pag-aalinlangan. Ayon sa mga kwento ng mga lokal na nakasalubong namin, sinasabing ito ay puno ng mga tanong na walang kasagutan, mga misteryo na humahamon sa sinumang nagtatangkang pumasok. Pero sa kabila ng mga babala, kami ni Mila ay nagpatuloy at nagpasya na tuklasin ito. Habang papalapit kami sa kakahuyan, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila umuungol sa aming paligid. Ang mga puno ay mataas at tila ba umaabot sa kalangitan. Ang kanilang mga sanga
ay naglalambitin at bumubuo ng mga anino sa lupa. Sa likod ng aking isip, may nararamdaman akong kakaibang kiliti, isang pakiramdam ng pag-asam at kaba. Mila, nararamdaman mo ba ito? Tanong ko sa kanya, habang patuloy kaming naglalakad sa makipot na daanan. Oo, Miguel. Parang may kakaibang enerhiya na nagmumula sa lupa. Sagot niya. Ang kanyang mga mata ay nagmamasid sa paligid na tila ba may hinahanap. Sa gitna ng kakahuyan, bigla naming narinig ang matinis na awit ng isang ibon. Ang kanyang tinig ay puno ng lungkot, ngunit may halong pag-asa. Sinundan namin ang tunog at sa wakas ay natagpuan namin ang isang maliit na clearing kung saan ang liwanag ng araw ay tumagos sa gitna ng kakahuyan. Doon, sa gitna ng clearing, ay isang napakalaking puno na may mga dahon na kumikislap sa iba't ibang kulay. Mila, tingnan mo ang punong iyon, parang kinikislap ang mga dahon nito. Bulalas ko, puno ng pagtataka. Lumapit kami sa puno at doon namin napansin na ang mga dahon ay hindi ordinaryo. Bawat isa ay may nakaukit na simbolo, mga hieroglyph na tila ba nagkukwento ng isang lumang alamat. Sa paghawak ko sa isang dahon, bigla kong naramdaman ang isang agos ng enerhiya na dumaloy mula sa puno, papunta sa aking katawan. Miguel, ano ang ginagawa mo? Tanong ni Mila, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. May kakaiba sa punong ito, Mila. Parang may lihim ito na dapat nating matuklasan. Sagot ko, ang aking puso ay pumipintig sa kaba. Habang abala kami sa pag-iinspeksyon sa puno, bigla kaming nakarinig ng mga yabag mula sa likuran. Agad kaming napatingin at nakita ang isang matandang lalaki na may suot na balabal na yari sa mga dahon at bulaklak. Ang kanyang mata ay maliwanag at puno ng karunungan. Ah, mukhang natagpuan niyo ang puno ng mga bituin, sabi ng matandang lalaki. Ang kanyang tinig ay malalim at puno ng misteryo. Punong mga bituin? Tanong ko, puno ng pagtataka. Oo, ito ang puno kung saan ang mga bituin ay bumababa tuwing gabi upang magpahinga at magkuwento ng kanilang mga karanasan sa langit. Bawat dahon ay may kwento, bawat kwento ay may kapangyarihan, paliwanag niya. Sa kanyang pagsasalaysay, bigla kong naramdaman ang isang kakaibang pakiramdam. Parang may puwersa na humihila sa akin patungo sa puno. Kasabay nito, napansin kong ang mga simbolo sa dahon ay unti-unting nagliliyab. Ang kanilang mga liwanag ay kumakalat sa paligid. Mila, nararamdaman mo ba ito? Tanong ko, ang aking tinig ay puno ng pag-aalala. Oo, Miguel. Parang may nangyayari, sagot ni Mila. Ang kanyang mga mata ay lumiwanag sa pagkamangha. Bigla, isang matinding liwanag ang sumabog mula sa puno. Pumalot sa aming dalawa. Ang liwanag ay puno ng enerhiya. At naramdaman ko ang aking katawan na tila ba lumulutang sa ere. Sa kabila ng takot, naramdaman ko rin ang isang kakaibang kapanatagan. Isang pakiramdam na parang kami ay nasa tamang lugar, sa tamang panahon. Ngunit sa likod ng aming isip, alam naming may mas malaking misteryo pa ang naghihintay. Ang puno ng mga bituin ay may lihim na hindi pa namin lubos na nauunawaan. At sa bawat hakbang patungo sa pag-unawa, alam naming ang aming kapalaran ay nakatali sa mahiwagang lupain na ito. Habang unti-unti kaming bumabalik sa aming ulirat, napansin namin ang isang bagay na bumabalot sa paligid. Isang anino, isang presensya na tila ba nagmamasid mula sa dilim. Hindi namin alam kung ito ay kaibigan o kaaway, ngunit alam namin na ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos. Sa likod ng anino, ang mga bituin ay tahimik na nagmamasid, naghihintay. Sa wakas, narating namin ni Lila ang hangganan ng aming paglalakbay. Ang lupaing mahika. Ang simoy ng hangin ay tila may halong bulong ng mga lihim at bawat paghinga ay nagpaparamdam sa amin ng kakaibang pag-asa. Ang paligid
ay puno ng makukulay na bulaklak na kumikislap sa ilalim ng liwanag ng araw, at ang mga puno ay tila may sariling buhay, kumakaway sa amin sa bawat pagdaan. Walang kasing ganda, bulong ni Lila habang kami naglalakad sa makipot na daan. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa tuwa. Bawat hakbang ay puno ng pagnanasa at pananabik. Ako, si Damian, ay hindi makapaniwala na sa wakas ay narito kami. Matagal na naming pinangarap ang lugar na ito, isang lupain na puno ng mahika at misteryo. Mula nang kami maglayas, ang aming hangarin ay makahanap ng kasagutan at kapalaran na matagal na naming inaasam. Habang kami naglalakad, narinig namin ang mga kakaibang tunog, tila musika na nagmumula sa kalikasan. Ang mga ibon ay umaawit ng mga kantang hindi namin naririnig noon, at ang mga dahon ng puno ay tila bumubulong ng mga kwento ng nakaraan. Nararamdaman mo ba iyon? Tanong ni Leila. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa akin, tila nangangailangan ng kumpirmasyon. Tumango ako. Oo, parang may kakaibang enerhiya ang lugar na ito, para tayong tinatawag. Nagpatuloy kami sa paglalakbay hanggang sa narating namin ang isang maliit na lawa na napapaligiran ng mga kristal na bato. Ang tubig ay kumikinang na tila ginto, at sa gitna ay may isang maliit na bangka na yari sa kahoy. Damian, tingnan mo, sigaw ni Lila. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa bangka. Parang inaanyayahan tayong sumakay. Hindi ko alam kung bakit, pero ramdam ko na ang bangka ay may kahalagahan sa aming paglalakbay. Walang alinlangan. Kami lumapit at sumakay dito. Ang tubig ay napakalinaw, kung saan makikita ang mga isda na may iba't ibang kulay na parang mga alahas na naglalanguyan. Habang ang bangka ay dahan-dahang gumagalaw, may narinig kaming isang tinig mula sa kawalan. Isang malumanay na boses na nagmumula sa kalikasan. Tila kumakanta ng isang awit na hindi namin mawari. Napatingin kami sa paligid, pero walang tao. Tanging ang hangin lamang ang umiikot sa amin na tila may buhay. Damian, naririnig mo ba yon? Tanong ni Lila. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong, puno ng pag-aalinlangan. Oo, pero hindi ko maintindihan, sagot ko. Parang may gustong sabihin sa atin. Nagpatuloy kami sa paglalakbay hanggang sa narating namin ang dulo ng lawa. Sa aming harapan, isang malaking pintuan na yari sa ginto ang nakatayo, napapaligiran ng mga halaman na tila kumikinang sa sarili nilang liwanag. Lila, tingnan mo ito, sabi ko, habang kami unti-unting lumalapit sa pintuan. Parang ito ang daan patungo sa kung anumang hinahanap natin. Habang kami palapit, naramdaman namin ang kakaibang enerhiya na tila bumabalot sa amin. Ang pintuan ay tila may sariling buhay. Ang mga ukit dito ay kumikilos, naglalabas ng mga liwanag na naglalaro sa aming mga mata. Sa isang iglap, naramdaman ko ang pag-ikot ng paligid. Parang umiikot ang buong mundo sa paligid namin. Sa gitna ng pagkalito, narinig ko ang boses ni Lila. Tila siya'y tinatawag mula sa loob ng pintuan. Damian, kailangan natin itong buksan, sigaw niya. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa hawakan ng pintuan, puno ng determinasyon. Walang pag-aalinlangan, kami sabay na humawak sa pintuan at sa isang iglap, ito'y bumukas. Ang liwanag na nagmumula sa loob ay napakaliwanag. Halos hindi namin mabuksan ang aming mga mata. Sa kabila ng liwanag, naramdaman namin ang pag-angat ng aming mga katawan, tila lumulutang sa ere. Ang paligid ay nag-iba, at kami napunta sa isang lugar na hindi namin inaasahan. Damian, nasaan tayo? Tanong ni Lila. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi ko alam ang sagot, pero ramdam ko na kami nasa isang lugar na puno ng mahika at misteryo. Sa likod ng liwanag, isang nilalang ang dahan-dahang lumitaw. Ang kanyang anyo ay hindi pangkaraniwan, isang pinaghalong tao at hayop. Ang kanyang mga mata
ay naglalabas ng liwanag. Maligayang pagdating, sabi ng nilalang, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad at kagandahan. Kayo'y naparito upang matuklasan ang inyong kapalaran. Sa likod ng kanyang mga salita, naramdaman ko ang pag-ikot ng paligid. Ang mga tanawin ay naglaho. At sa isang iglap, kami napunta sa kawalan. Hindi ito ang inaasahan ko, bulong ko, habang kami naglalakbay sa hindi maipaliwanag na lugar. Sa kabila ng takot, ramdam ko ang pag-asa. Ang aming paglalakbay ay hindi patapos, at ang kapalaran namin ay nasa aming harapan, naghihintay na matuklasan. Sa paglalakbay naming magpinsan sa lupaing puno ng mahika, hindi ko maiwasang magbalik tanaw sa mga araw na tila walang hangganan ang aming mga pangarap. Si Lyra, ang aking pinsan, ay palaging puno ng mga ideya. Ang kanyang mga mata ay tila may sariling kinang tuwing kami nag-uusap tungkol sa mga plano namin sa hinaharap. Mga plano na nag-udyok sa amin upang iwan ang aming tahanan. Sa kabila ng kalungkutan ng paglisan, ang aming mga puso ay puno ng pag-asa at pananabik. Sa kabila ng mga pagsubok, natagpuan namin ang aming mga sarili sa gitna ng isang kagubatan na tila nababalot ng kababalaghan. Ang mga puno ay hindi pangkaraniwan. Ang kanilang mga dahon ay kumikislap sa liwanag ng araw na tila mga hiyas na nakatanim sa mga sanga. Ang hangin ay puno ng mga bulong na tila mga awit ng nakaraan. At ang lupa ay puno ng mga lihim na naghihintay na matuklasan. Nararamdaman mo ba ito, Ellen? Tanong ni Lyra habang kami naglalakad sa makipot na daan. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkamangha at ang kanyang mga mata ay tila nagliliyab sa pananabik. Oo, Lyra, parang may kakaibang puwersa ang lugar na ito. Parang inaanyayahan tayo sa isang paglalakbay na higit pa sa ating inaasahan. Sagot ko, habang pinagmamasdan ng paligid. Ang bawat hakbang ay parang may kahulugan. At ang hangin ay tila nagdadala ng mga kwento mula sa ibang mundo. Habang patuloy kaming naglalakbay, natagpuan namin ang isang maliit na ilog na kumikislap sa liwanag ng araw. Ang tubig nito ay kasing linaw ng kristal, ngunit may kakaibang kulay na tila bughaw at berde na halo-halo. Nagpasya kaming magpahinga saglit, uminom ng tubig, at pag-aralan ang mapa na dala namin. Ayon sa mapa, dapat ay malapit na tayo sa lugar na tinatawag na ang puso ng kagubatan. Sinasabing ito ang pinagmumula ng mahikanang lugar na ito. Ani Lyra habang sinusuri ang papel. Ngunit tila may kakaibang pakiramdam ako. Parang may kung anong nanonood sa atin. Sabi ko habang panay ang lingon sa paligid. Ang pag-aalala ay nag-ugat sa aking dibdib. Habang nag-uusap kami, biglang may lumitaw na isang nilalang mula sa likod ng mga puno. Siya'y isang matandang lalaki na may hawak na isang baston na yari sa kahoy na tila puno ng ukit na mga simbolo. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan at ang kanyang presensya ay tila may dala ng kapayapaan. Niyong, narito kayo mga batang manlalakbay, sabi ng matanda sa tinig na puno ng lambing at misteryo. Ang lugar na ito ay puno ng mga lihim, ngunit sa likod ng mga lihim ay may kapangyarihang kailangan ninyong tuklasin. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Lyra, na may halong pagdududa at interes. Ang puso ng kagubatan ay hindi basta-basta matatagpuan. Kailangan ninyong magpasa ng pagsubok upang makuha ang kapangyarihan nito. Ngunit mag-ingat, sapagkat ang kapangyarihan ay may kapalit. Sagot ng matanda, habang dahan-dahang lumapit sa amin. Anong klasing pagsubok? Tanong ko. Puno ng pag-alinlangan, ngunit hindi maitatanggi ang aking pag-usisa. Ay hindi ko maipaliwanag sa inyo, ngunit ito'y isang pagsubok na susubok sa inyong katatagan at pagkakaibigan. Sabi ng matanda, bago siya biglang naglaho, na parang usok na tinangay ng hangin.
Nagkatinginan kami ni Lira, puno ng pag-aalala. Ngunit hindi natitinag ang aming determinasyon. Alam naming sa kabila ng panganib, may kapangyarihan sa lugar na ito na maaari naming makuha. Ang kapangyarihan na maaaring magbigay katuparan sa aming mga pangarap. Ngunit alam namin na kailangan naming maging maingat. Nagpatuloy kami sa paglalakbay, ngunit ang hangin ay tila nagbago. Ang dating maaliwalas na paligid ay napalitan ng kakaibang katahimikan, at ang mga puno ay parang nagbabantay sa amin. Ang bawat hakbang ay may dalang kaba, ngunit ang aming mga puso ay puno ng pag-asa. Sa wakas, natagpuan namin ang isang bukal na tila puno ng liwanag. Ang tubig nito ay tila naglalabas ng mga alon ng enerhiya na nagpakita ng mga imahe ng nakaraan at hinaharap. Sa gitna ng bukal ay may batong kristal na kumikislap na parang bituin. Lira, ito na siguro ang puso ng kagubatan, sabi ko habang dahan-dahang lumapit sa bukal. Ngunit bago pa man kami makalapit, biglang may lumitaw na nilalang mula sa tubig. Isang diwata na may hawak na korona ng mga bulaklak. Maligayang pagdating. Kayo na may malinis na puso, sabi ng diwata. Ngunit bago ninyo makuha ang kapangyarihan, kailangan ninyong pumili. Ang kapangyarihan o ang pagkakaibigan? Isa lang ang maaari ninyong piliin. Nagkatinginan kami ni Lira, puno ng pag-aalala. Paano namin pipiliin? Ano ang kapalit ng aming desisyon? Sa likod ng aming mga pangarap ay may nakatago palang pagsubok na susubok sa aming pagkakaibigan. Ngunit hindi namin alam na ang aming desisyon ay magdadala ng pagbabago hindi lamang sa aming mga sarili, kundi sa buong lupaing mahika. At doon, sa gitna ng kagubatan, nagpasya kami. Ngunit habang inaabot ang aming desisyon, biglang nagbago ang paligid. Ang hangin ay tila umikot at ang diwata ay naglaho na parang bula. Ang aming mga puso ay puno ng takot at pagdududa. Ngunit alam namin na ang aming desisyon ay magdadala sa amin sa isang bagong landas, isang landas na puno ng mga lihim at kapangyarihan, at sa gitna ng lahat ng ito, isang tanong ang bumabalot sa aming isipan. Ano ang kapalit ng aming desisyon? Ako si Arman, at kasama ko sa aming paglalakbay ang pinsan kong si Lila. Mula sa aming simpleng baryo, naglayas kami para hanapin ang kapalaran namin sa lupaing mahika na matagal nang binabalita sa aming mga ninuno. Sa kabuuan ng aming paglalakbay, hindi namin inasahan ang mga kakaibang pangyayari na matutunghayan namin. Pagkatapos ng ilang araw na paglalakad sa makikipot na daan sa gubat, narating namin ang isang lugar na tila bangungot sa dilim. Ang hangin ay malamig at ang mga puno ay tila may mga mata na nakamasid sa bawat galaw namin. Subalit, sa kabila ng takot, naramdaman namin ang kakaibang enerhiya na tila umaakit sa amin papalapit sa isang maliit na kubo sa gitna ng kagubatan. Arman, nararamdaman mo ba ito? Tanong ni Lila na halatang nag-aalangan pero puno ng kuryosidad. Oo, Lila, parang may puwersang nag-uudyok sa atin na pumasok. Sagot ko habang bumubulong ang hangin sa aming paligid. Habang papalapit kami sa kubo, napansin namin ang kakaibang liwanag na sumisilip mula sa mga siwang ng kahoy na dingding nito. Sa aming paglapit, biglang bumukas ang pinto nito kahit na wala kaming kumatok. Ang loob ng kubo ay puno ng mga lumang aklat, mga bote ng kulay-kulay na likido, at mga simbolo ng mahika na nakaukit sa sahig. Tila ba ito ang lugar na hinahanap natin? Sabi ni Lila, habang tinitingnan ang mga aklat na naglalaman ng mga sinaunang kwento at lihim ng mahika. Agad akong lumapit sa isang mesa na may isang malaking aklat na nakabukas. Sa kanyang mga pahina ay nakaguhit ang mapa ng lupaing mahika, na tila kumikinang at nagbabago ang mga anyo. Sa gitna ng mapa, may isang marka na tila nagsasabing, dito matatagpuan ang kapalaran.
Lila, tingnan mo ito. Parang ito ang landas patungo sa ating kapalaran. Sabi ko, habang nakatingin sa mapa. Habang pinag-aaralan namin ang mapa, biglang naramdaman namin ang pagyanig ng sahig. Isang halimaw na tila gawa sa usok ang lumitaw mula sa isang sulok ng kubo. Ang kanyang mga mata ay pula, naglalagablab sa galit o marahil sa pagnanasa. "Bakit kayo nandito?" tanong ng halimaw. Ang kanyang tinig ay bumubulong sa bawat sulok ng silid. "Hindi namin alam ang iyong layunin, pero hahanapin namin ang kapalaran namin sa lupaing mahika." Sagot ni Lila, hindi nagpapahalata ng takot sa kanyang tinig. Ang halimaw ay ngumiti, isang nakakatakot na ngiti na tila puno ng pananabik. "Kung tunay na hanapin ninyo ang inyong kapalaran, kailangan ninyong ipasa ang pagsubok na ito." Sa isang iglap, ang kubo ay nawala at kami ay natagpuan sa gitna ng isang malawak na parang puno ng mga bulaklak na kumikislap sa ilalim ng sinag ng buwan. Sa harap namin ay isang pintuan, gawa sa kristal at kumikinang sa iba't ibang kulay. "Arman, kailangan natin itong buksan," sabi ni Lila habang dahan-dahang lumalapit sa pintuan. Hindi ko alam kung ito ay isang patibong o isang daan patungo sa aming kapalaran. Pero wala kaming ibang pagpipilian kundi subukan. Nagkasalubong ang aming mga mata, parehong puno ng pag-asa at kaba. Nang hawakan namin ang pintuan, naramdaman namin ang kakaibang init na nagmumula dito. Unti-unti itong bumukas at sa loob ay ang isang mundo na hindi namin inaasahan. Isang lugar na puno ng liwanag, mga lumilipad na isla, at mga nilalang na hindi pa namin nakikita. Ngunit bago pa man kami tuluyang makapasok, isang matandang babae ang lumitaw sa aming likuran. Ang kanyang mukha ay puno ng karunungan at misteryo. "Bago kayo makapasok, kailangan ninyong malaman ang isang lihim na magbabago ng lahat," sabi niya. Ang kanyang boses ay tila isang awit na puno ng pahiwatig. "Anong lihim?" tanong ko, sabik sa kanyang sasabihin. "Isa sa inyo ay bahagi ng mahika ng lupaing ito. Isa sa inyo ay hindi karaniwang tao, kundi isang tagapagmana ng sinaunang kapangyarihan," sagot ng matanda. At sa kanyang mga mata ay ang kasiguraduhang hindi namin maipaliwanag. Nagulat kami ni Lila, hindi alam kung sino sa amin ang tinutukoy ng matanda. Ang aming mga puso ay bumilis ang tibok. Hindi alam kung ito ay magandang balita o isang babala sa hinaharap. "Tuklasin ninyo kung sino sa inyo ang tunay na tagapagmana at doon magsisimula ang tunay ninyong paglalakbay," sabi ng matanda bago siya nawala na parang usok sa hangin. Naiwan kaming magpinsan na naguguluhan, puno ng tanong at takot. Subalit sa kabila ng lahat, alam namin na ito ay simula pa lamang ng mas malaking pakikipagsapalaran na naghihintay sa amin sa lupaing mahika. At doon, sa likod ng pintuan, ang aming kapalaran ay patuloy na umuusad, puno ng misteryo at hindi inaasahang mga pangyayari. Sa aking paglalakbay sa lupaing puno ng hiwaga, ang bawat hakbang ay tila isang pagsisid sa malalim na dagat ng mga posibilidad. Ako si Lyra at ang kasama ko ay ang aking pinsang si Arvin. Dalawang magpinsan na naglayas mula sa mapanglaw na mundo ng aming kabataan sa pag-asang matagpuan ang isang lugar kung saan ang mga pangarap ay hindi lamang mga bula ng sabong lumilipad sa hangin. Sa ating paglalakbay, hindi namin nakalain na ang aming mga yapak ay hahantong sa isang mundo ng mahika, isang mundo na puno ng mga lihim na magbabago sa takbo ng aming mga buhay. Matapos ang ilang araw na pagtahak sa makikitid na mga daanan, narating namin ang isang lambak na tila ipininta ng mga diwata. Ang mga puno ay may mga dahon na kumikislap sa liwanag ng araw. Ang mga bulaklak ay nagsasalita sa bawat ihip ng hangin at ang mga ibon ay umaawit ng mga awitin na hindi pa namin naririnig. Sa gitna ng lambak ay may isang munting ilog
na kumukulong tila sa init ng isang araw na may halong pagnanasa. Sa mga pampang nito ay nandoon ang mga nilalang na muntik na naming ikagulat, mga duwende, mga engkanto, at mga diwata na abala sa kanilang mga gawain. Hindi nagtagal ay nakilala namin si Maya, isang diwatang may malagintong buhok at mga mata na tila mga bituin. Siya ang nagsabi sa amin na ang lambak na ito ay ang tinatawag na lupaing mahika, isang lugar kung saan ang mga alamat ay hindi lamang mga kwento, kundi isang realidad. Dito, ang mga pangarap ay may kakayahang maging totoo kung magtataglay ka ng sapat na tapang upang harapin ang mga pagsubok na kasama ng mga ito. Ang bawat bahagi ng lambak na ito ay may sariling kwento, sabi ni Maya, habang kami naglalakad sa tabi ng ilog. Ngunit tandaan, hindi lahat ng kwento ay dapat pakinggan, at hindi lahat ng lihim ay dapat tuklasin. Habang kami naglalakad, ako'y nakaramdam ng kakaibang kilig sa aking puso. Ang mga mata ni Arvin ay kumikislap sa tuwing kami may nadidiskubre na bagong bagay. Sa kabila ng aming mga problema noon, tila ang magulong mundo ng aming kabataan ay napalitan ng pag-asa at pananabik. Ngunit sa likod ng bawat ngiti, alam kong may mga tanong na kailangang sagutin. Mga tanong kung bakit kami narito at ano ang maaaring mangyari kung kami manatili. Isang araw, habang kami ni Arvin ay naglalakad sa gilid ng isang burol, nakita namin ang isang lumang aklat na nakatago sa ilalim ng isang malaking bato. Ang aklat na ito ay tila lumang-luma. Ang mga pahina'y may bakas ng mga taon na lumipas. Ngunit ang mga titik ay kumikinang sa liwanag ng araw. Habang binubuklat namin ito, natuklasan namin na ito ay puno ng mga alamat at kwento tungkol sa lupaing mahika. Arvin, tingnan mo ito, sabi ko habang itinuturo ang isang kwento tungkol sa dalawang magpinsan na naglakbay sa lupaing ito, para bang tayo ang nasa kwento. Bigla ang dumilim ang langit at naramdaman to namin ang malamig na hangin na tila bumabalot sa aming mga katawan. Sa mga sandaling iyon, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Isang pakiramdam na tila kami nasa tamang landas, ngunit nasa panganib. Ang mga duwende at mga diwata sa paligid ay tumigil sa kanilang gawain at tila nagmamasid sa amin. Ang aklat na yan ay hindi lamang isang koleksyon ng mga kwento, sabi ni Maya sa likod namin. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Ito ay isang gabay, isang babala. Ang bawat kwento ay may katotohanan, ngunit ang katotohanan iyon ay may kapalit. Tumingin si Arvin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-intindi. Lira, mukhang kailangan nating magdesisyon. Ano ang gagawin natin? Sa mga sandaling iyon, isang malalim na boses ang nagmula sa likod ng mga puno. Kung kaya ninyong harapin ang katotohanan, buksan ninyo ang huling pahina ng aklat na iyan. Ang aking kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang huling pahina. Sa sandaling binuksan ko ito, isang liwanag ang bumalot sa buong lambak at bigla ang naramdaman ko na ang bawat kwento, bawat lihim ay tila nagising. Ano ang aming natuklasan? Ano ang kapalit ng aming pag-usisa? Tumitig si Arvin sa akin at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang isang tanong na hindi ko kayang sagutin. Ang liwanag ay patuloy na bumabalot sa amin at sa gitna ng lahat, isang bagay ang maliwanag. Ang aming paglalakbay ay nagsisimula pa lamang, ngunit ang landas na aming tatahakin ay puno ng mga pagsubok na hindi namin inaasahan. Sa huling pahina, isang misteryosong simbolo ang lumitaw, tila isang susi sa isang lihim na nakatago sa ilalim ng lambak. Ano ang kahulugan nito? At kung ano man ang lihim na iyon, kami ba ay handa na sa mga susunod na hakbang? Sa kabila ng lahat, isang bagay ang malinaw. Ang aming kapalaran ay nasa aming mga kamay, at ang bawat desisyon
ay may kapalit na hindi maiiwasan. Ang araw ay nagbabadya ng pag-asa habang kami ni Lira ay naglakbay sa daanan patungo sa lupaing mahika. Ang hangin ay punong-puno ng mga bulong ng kagubatan at tila may kakaibang enerhiya na umaagos sa paligid. Kami naglayas mula sa aming tahanan, sa likod ng bundok at sa ilalim ng mga bituin para hanapin ang kapalaran na tila nang aakit sa amin mula sa kabila ng mga palumpong at puno. Si Lira, ang aking matalik na pinsan, ay may kakaibang talino sa mga bagay na hindi nakikita ng mata. Madalas niyang nasasabi na ang landas na aming tinatahak ay may lihim na pinto, isang daanan patungo sa daigdig na puno ng salamangka. Ako na may nag-alinlangan, ngunit hindi ko maitatanggi ang aking pagkasabik sa kung ano ang naghihintay sa amin. Ramiel, tawag ni Lira habang sinisiyasat ang isang lumang mapa na nakuha namin mula sa matandang mangangalakal sa bayan. Nararamdaman mo ba ito? Parang may awit na nagmumula sa lupa. Tumango ako, bagamat wala akong naririnig. Ngunit may kakaibang init na bumalot sa akin, tila ba ang lupaing ito ay may sariling pulso. Sa tuwing kami lumalakad, ang mga dahon ay umuugoy sa hangin, at ang mga ligaw na bulaklak ay nagliliwanag sa ilalim ng sikat ng araw. Hindi nagtagal, narating namin ang isang malaking bato na may ukit ng mga simbolo. Ito'y tila isang pintuang bato na may mga hiwaga. Hinaplos ni Lira ang mga ukit, at sa bawat galaw ng kanyang mga daliri, ang bato ay nagsimulang kumislap. Aking naramdaman ang pag-iinit ng hangin, at sa isang iglap, biglang nagbago ang paligid. Kami napasok sa isang bagong mundo, isang daigdig na puno ng mga kulay na hindi ko pa kailanman nakita. Ang mga puno ay may gintong dahon at ang hangin ay puno ng mga mabangong usok. Ang lupaing ito ay tila buhay, umaawit ng sariling awit ng pag-asa at hiwaga. Ramiel, tingnan mo! Sigaw ni Lira habang tinuturo ang isang palasyo na lumilitaw sa likod ng mga ulap. Ito'y isang lugar na tila mula sa mga kwentong bayan, puno ng mga kumukutitap na ilaw at lumilipad na mga nilalang. Naglakad kami patungo sa palasyo at sa bawat hakbang ay dama ko ang pagbabago sa aking sarili. Ang pagkabalisa at takot na dala ng aming paglayas ay unti-unting nawawala at napapalitan ng pag-asa. Sa paglapit, nakita namin ang mga bantay na mga nilalang na may pakpak, tila mga anghel na nagbabantay sa pintuan ng palasyo. Ngunit bago kami makalapit, isang matandang babae ang lumitaw mula sa likod ng isang puno. Ang kanyang buhok ay puting-puti at ang kanyang mga mata ay tila nakikita ang laman ng aming mga puso. Kayo'y mga tagapaglakbay, wika ng matanda. Hanapin ninyo ang inyong mga kapalaran dito, ngunit mag-ingat sa mga desisyong inyong gagawin. Ang lupaing ito ay puno ng mga pangako, ngunit minsan ang pangako ay may kabayaran. Nagpalitan kami ng tingin ni Lira. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon habang ako'y nag-alinlangan. Ngunit sa loob ng aking puso, alam ko na kailangan naming sundin ang aming mga pangarap. Bago kami makapasok sa palasyo, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Ang lupa ay biglang umuga at kami napalibutan ng mga ulap na tila mga kamay na naglalambitin sa hangin. Kami napasok sa isang bagong lugar, isang mundo na puno ng kadiliman. Ang mga ilaw ay naglaho at kami naiwan sa gitna ng walang katiyakan. Sa gitna ng kadiliman, naramdaman ko ang kamay ni Lira na humawak sa akin. Ramiel, ano ito? Tanong niya. Puno ng takot. Hindi ko alam ang sagot, ngunit alam ko na kailangan naming magpatuloy. Kami naglakad sa gitna ng kadiliman at naramdaman ko na ang aming pinasok ay higit pa sa aming inaasahan. Ang lupaing mahika ay may mga lihim na hindi namin inakala. Mga lihim na maaaring magbago sa aming kapalaran.
Sa dulo ng landas, isang pintuan ang lumitaw, puno ng mga simbolo na kumikislap sa dilim. Hinawakan ko ito at biglang lumitaw ang isang liwanag na pumuno sa paligid. Kami napasok sa isang bagong mundo, isang lugar na puno ng mga posibilidad. Ngunit bago namin matuklasan ang bagong daigdig, isang tinig ang narinig namin mula sa likod. Ramiel, Lira, wika ng tinig. Kayo'y mga pinili. Ang kwento ninyo ay hindi pa tapos. Kami napatingin at ang aming mga puso ay puno ng pag-asa at pag-aalinlangan. Ano ang naghihintay sa amin sa kabila ng pintuan? Kami naglakbay sa lupaing mahika, ngunit ang tunay na pakikipagsapalaran ay nagsisimula pa lamang.